sa gabing ito at habang nagsasalita ang ating tagapagsalita, bigyan natin ng maayos na attention so we can understand and ask God to give you understanding. Okay? All right, shall we all stand as I call Brother Jude to please come and give us the word tonight. Amen. Pwede mo na pong magsiupo. At I just want to give some testimony and nabanggit nga po ng ating mahal na pastor na it is not an offense na kami po yung magpasalamat sa Diyos sa buhay po ng ating mahal po na pastor. And personally, sabi ko sa aking misis ay sabi niya, bakit ganun na lang, pambira. Sabi niya, grabe yung pasalamat mo sa iyong pastor. Sabi ko, you will never understand kung hindi mo natikman yung disiplina ng ating mahal na pastor. And ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil personally ay talagang ako'y dumanas ng palo mula sa aking pastor. Ngayon po ako'y 27 years old na. Yung nagsalita po na yon ay kasama ko po yun sa palo and nadamay lang po talaga ako. Siya po talaga ang salarin. Kaya si Pastor Hill wala pong kinikilingan yan, kahit anak niya po. Kaya nga pag inunang pinalo si Maki, gigil si Pastor eh. Kasi siya yung salarin. But salamat po sa Panginoon at binigay po sa atin ang ating mahal na pastor and isinishare niya po ang kanya pong pulpito sa mga preacher po na nagsasalita po dito. And salamat po sa buhay po ng ating mahal na pastor. At hanggang ngayon, yung takot nung bata pa ako sa palo kay pastor, hanggang ngayon takot pa din ako. Because the respect, yung takot ko, yung respeto na sa kanya ay talagang lubos kong pinapasalamatan. Tayo po magsitayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia. Alright, at Matthew chapter 28 and alright, pag-uusapan po natin ngayon ay naka-align po sa inyo pong topic every Wednesday. And as I remember, ay ang napag-usapan nyo po last Wednesday is keeping the burden alive, if I'm not mistaken. At yan po ay si Preacher John Hill po ang bigay po sa inyo ng mensahe po na yan. And hindi naman po nalalayo, but same message, okay, about the burden. Matthew chapter 28 verse 18, we'll start from verse 18 down to verse number 20. Are you there? Amen. Amen. Very familiar passage. Kahit di po kayo tumingin, ay kaya nyo pong memorize nyo na po yan. But basahin po, tingnan nyo na lang po sa inyong mga mata at ako na lamang po magbabasa. From Matthew chapter 28 verse 18, sabi ng Bible, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Alright, so alam naman po natin mga kapatid that this is the Great Commission na iniiwan po sa atin ng Panginoon. And the title of the message this evening is Why We Lose Our Burden for Souls. Why we lose our burden for souls. Bago po tayo magpatuloy, tayo po isaglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabi pong ito at salamat Panginoon sa pribilehiyo na inyo pong pinagkaloob sa inyo pong lingkod. And salamat po sa presensya ng aming pong mahal na pastor. And it's a great privilege Panginoon na makapagsalita sa inyo pong mga anak na narito. And give me thy word, O God. I am not perfect, but I know na kayo po ang tapat po kayo sa aming buhay, Panginoon. Give them the message na kailangan po nila sa gabi pong ito. Pinupuri ka po namin sa aming buhay, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong magsiupo sa presensya ng ating Panginoon. And po, maraming salamat po sa Panginoon and it's good to see you mga kapatid. At all the way from Bulalakaw, And last na pag-uusap po namin ni Pastor Hill ay I think yung message ko sa kanya na bagamat tag-ulan na po ngayon ay nagkaroon po ng El Nino po sa amin. Talagang nagkaroon po ng tagtuyot,
And talagang umaasa kami nun sa sa BFP na talagang inaangkat pa nila sa ibang bayan yung tubig para lang magkatubig kami. Okay, but ano nga po, talagang nakakatuwa despite na sa ganung kalagayan, kapatid, ay talagang enjoy pa rin. Amen? At isa sa mga attitude na dapat nating matutunan, kapatid, is kung paano tayo magre-react sa isang pangyayari. Sabi ko nga, hindi naman porket may karapatan tayong magalit sa isang bagay, ay dapat magalit na tayo. So, it builds our character, mga kapatid, when it comes sa mga ganyang bagay na yan. Sabi ko, hindi naman habang buhay El Nino. Okay? Ngayon, sawa-sawa naman sa tubig po ngayon. Amen? But, now, sa atin pong mensahe, kapatid, the Great Commission is not only for the pastor. Alam nyo naman po yan, narinig nyo na po lagi dito, hindi lang yan inatag para sa mga pastor, hindi lang po yan inatag para sa mga full-time staff. Okay, iniwan po yan para sa simbahan, para sa mga taong ligtas. Amen. At sa nabasa po nating talata, we are familiar on this verse, the Great Commission, but ang nakakalungkot, kapatid, kung saan pa tayo familiar na verse, yun pa yung ating hindi nasusunod. Amen? Maraming beses na nating naririnig sa pulpitong ito, yung reminders about soul winning, but marami sa atin, kapatid, ang nineneglect ang bagay po na ito. Now, let's go to the word burden. Ano po? At alam ko po, kagabi, nag-uusap kami ni Sir Jao, pinanood ko yung preaching niya last Wednesday, ano po, and si Sir Jao po yan. Ano po? Biro lang po. At binigay niya sa akin yung na dapat ay mag-align tayo sa ating pumensahe ngayon. Ano po? Let's go to the word burden. But by the way, kapatid, huwag po nating kakalimutan, we are a product, or tayo po ang naging bunga dahil merong isang taong nagkaroon ng burden sa kaluluwa. Walang iba kundi ang ating mahal na pastor. Amen. His love in the ministry, his burden pushes also to be more in love in the ministry. At yung burden niya sa kaluluwa, kapatid, yun din ang gusto niyang maitanim sa atin. Kaya binalik niya yung mga ganitong klaseng pag-aaral. Amen? And burden means something one must do because of prior agreement. And it is just an agreement but a command from the Lord Jesus Christ. Amen? It is something that is carried. Sabi ng yung pinagbigay ng meaning, that is carried duty or responsibility. Alright? Dala-dala mo yan, kapatid. I don't know about you, but every time I share the gospel, talagang merong kagaanan. Napansin niyo ba yun, kapatid? But every time na matatapos kang mag-share, lagi mong ginagawa eh. Sabi nga ng ating mahal na pastor, pwede kang mag-share kahit nakapikit ka or inaanto ka pa dahil sa ulo mo na yung Romans Road. But kung talagang gusto mo talagang ilatag doon sa iyong sineshiran, yung kaligtasan, ipapakilala mo sa Kanya kung sino ang Panginoon, that despite of His sin, sa dami ng Kanyang sa kasalanan, hindi na binalik yun ng Panginoon, bagkos ibinigay niya ang Kanyang pagmamahal doon sa ating binabahaginan ng salita ng Diyos. You see, sabi ko nga, every time I share, sabi ko, pinaparamdam ko doon sa aking binabahaginan na tayo'y parehas na makasalanan. But hindi niya na binilang yung kasalanan mo. Bagkus, ibinigay niya yung pagmamahal na hindi naman tayo karapat-dapat. You see? And because sabi ko nga, andun yung kagaanan every time you share the gospel, talagang andun yung gaan. Bakit? Talagang ibig sabihin, nagampanan mo yung binigay na duty at responsibility sa iyo ng Panginoon. Nakuha niyo po, mga kapatid, hindi lang naman about, when we talk about responsibility or when we talk about duty, hindi lang naman yan patungkol sa soul winning. Ano po? But pag meron tayong na-accomplish na isang bagay, na kahit kinatatamaran nating nagagawin, pero na-accomplish natin, magaan sa pakiramdam. Amen? Example na lang, yung makakita ka ng lababong walang hugasin. Grabe, iba yung ngiti ng mga nanay. Okay? Ang sama ng tingin sa mga anak na hindi naghuhugas. Okay? Makita ka ng lababong walang hugasin, ang gaan sa pakiramdam. Makita ka ng basket ng labahan na walang laman. Dahil nasa basurahan lahat. Na walang laman. Masaya ka, kapatid, magaan sa pakiramdam because you accomplish the responsibility and your duty in that kind of work. You see? So, sa halip na makita natin, gusto ko makita nyo dyan, kapatid,
yung kagaanan na gusto ko pong maunawaan po ninyo. But sa halip na mag-umalab ang ating yung burden for souls, dadalhin tayo sa ating first point, kapatid. Why we lose our burden for souls? Number one, our burdens became heavy because of laziness. Nagiging mabigat yung burden na inatang sa atin ng Panginoon kasi kinatatamaran natin. Sa halip na ipapasa natin yung load, hindi yung bigat eh. Yung bigat yung kabigatan, kapatid, pag sinarili mo lang yan, talagang mas lalong bibigat dahil dala ng katamaran natin. Luke chapter 10 verse 2. Buksan po natin. Saglit. Luke chapter 10 verse 2. A very familiar passage. Luke chapter 10 verse number 2. Alright? Aside po ng Bible dyan, therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into what? His harvest. Hanggat hindi po natin ginagampanan ng maayos ang burden na meron po tayo, mas lalo lang po yan bibigat, ng bibigat, ng bibigat. I don't know about you, but if you take it seriously, kapatid, na tayo iligtas, pero lilipas ang isang linggo, lilipas ang isang buwan, lilipas ang isang taon, matatapos sa itong taon na ito, kapatid, na wala ka man lang kahit isa na nabahagi na ng salita ng Diyos. You see, the command is there, Matthew 28, 18 to 20, but the problem, kapatid, is in initiating the command. Initiate is to begin. Simulan. Ano po? Simulan muna natin, kapatid, na mag-abide, sumunod sa command, kasi andyan, kapatid, yung command matagal lang nasa Bible. Ang hindi na lang natin ginagawa is yung simulan, yung kinumand ng Panginoon. You see, thank God sa simbahang ito, kapatid, na tinuruan tayo na maging determinado, be determined at the same time, having the humility in the ministry. Yun nabanggit ko, kapatid, that is our motto of our pastor, determination and humility. Hindi ko po makakalimutan, hindi pwedeng determinado ka lang. Kailangan mo ang pagpapakumbabang loob, kapatid. Dahil kung hindi ka mapagpakumbaba sa gawain ng Panginoon, walang pupunta ng simbahan. Kung idadaan mo sa damit, mas maganda ang damit ko sa iyo. Kapatid, walang sasama sa iyo. But despite na sa kagandahan ng suot mo, kapatid, ganun din kaganda kung paano ka mag-invite, paano mo ibahagi ang salita ng Diyos, kapatid. No wonder marami kang madadala sa loob ng simbahan. Wala tayong dapat ipagmalaki, mas ipagmalaki natin, kapatid, yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga po ang sabi diyan, therefore said he unto them, the harvest truly is great. The Lord Jesus Christ emphasizing the line to give us a sign of urgency. Nakita niyo po yan, kapatid? The harvest truly is great. Sabi niya, hinog na yung bunga. Kailangan ng anihin. Anong ginagawa mo? Jesus Christ emphasizing that line to give us an urgency na kailangan mo nang gampanan yung command na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Last, almost 1 month ago, ay nagkaroon po ng anihan po ng palay po sa amin. And alam nyo naman, ay sunod-sunod yung bagyo dito sa atin, ano po. And ganoon din po sa Mindoro, hinihintay nila na magka-signal doon, kahit signal number 1. But almost wala namang nagkaroon ng signal ng bagyo. But hindi inaasahan, yung iba nagpaani na dahil to make sure na bago dumating yung bagyo, makapagpaani yung iba, nagpakatiwala dahil walang signal ng bagyo doon po sa Mindoro. And ganoon na nga, so dumaan sa Laurel yung bagyo, and doon po sa amin mahina yung ulan, malakas yung hangin. So yung mga nadaanan ko po na area doon ng mga palayan na talagang dilaw na talaga, kapatid, aanihin na lang. Kinabukasan, nung dumaan po yung bagyo, nakahapay na. Nakahapay na, bakit? Nagpakatiwala sila na hindi naman malakas hindi na ani. You see? And
Kapatid, ang sabi ng ini-emphasize dyan ng ating Panginoong Kristo that the harvest truly is great. We go on to laziness because of lack of prayer. Alam niyo ba kapatid, bakit tayo umabot sa punto na tayo tinatamad pag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos? Our prayer life is poor. Yung ating panalangin at communication sa ating Panginoon, wala na. Ano sabi ng Bible? Matthew chapter 6, verse 34. Buksan po natin saglit, kapatid. Okay. Ilan lang po ang buko, pero puntahan po natin. Matthew chapter 6. Ayo, pagising pa po tayo. Amen. Matthew chapter 6, verse 34. Ano sabi ng Bible? No. Parang pastor na. Sorry. Matthew chapter 10. Sorry. Matthew 9:36. Naghiwalay po kasi kami nila Sergio kagabi alas 3 na. Tapos hindi po ako naninisi, masaya po yung fellowship namin kagabi. Tapos yung alas 3 po na yon, pagbalik po namin sa kwarto, hindi na po talaga ako natulog. Matthew chapter 10, 9, verse 36. Ano sabi ng Bible dyan? But when he saw the multitudes, he was moved with what? Compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Anong connection ng prayer dyan, kapatid? Prayer is very important. Bakit? It builds good relationship sa ating Panginoon. Pag nakapag-build ka ng maayos na relasyon sa Panginoon, at hanggat magandang relasyon mo sa Panginoon, kapatid, magkakaroon ka rin ng burden ng kagaya sa Panginoon. Amen? Is that something? Amen? Sabi ko nga sa inyo, ang kailangan lang natin ay magkaroon tayo ng maayos na communication, magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating Panginoon, yung command niya hindi mahirap para sa atin. Amen? And what's the heartbeat of the Lord Jesus Christ? Burden for souls. And also, dahil yung burden mo ay tulad ng sa Panginoon, you will see the needs of the people, the sheep having no shepherd. Talagang mamumove ka, kapatid, na makita mo isang tao dyan na ang saya-saya, kala mo ang saya-saya ng buhay nila? Kala mo, okay lang na nakakagala sila during Sunday, the whole day ng Sunday, nakakapunta ng SM Aura. Kala mo, titignan mo, kapatid, ang saya ng buhay nila. But saan yung wakas nila, kapatid? What is the end? Yun ang nakakalungkot. Amen? Kaya, kapatid, for you to keep your burdens alive, gaya nga ng preaching last Wednesday ni Preacher John Hill, and said, Lord, it is important to pray at sabihin natin sa Panginoon, Lord, I volunteer. Use me. Here am I. Handa po ako magpagamit sa inyo, Panginoon. Labanan mo, kapatid, ang katamaran. By the way, to give all and to be used by God. Why we lose our burden for souls? Number 1, our burdens became heavy because of laziness. Number 2, John chapter 4, verse 35. John chapter 4. Ano sabi po ng Bible dyan? Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest? Behold, I say unto you, lift up your what? Eyes, and look on the fields, for they are white already to harvest.
Ano nag-iisang problema, kapatid? Lack of focus on what the world really needs. Hindi natin nakikita, kapatid, yung tunay na kailangan talaga ng mundo natin. Sabi ng mismo ang Panginoong Kristo nagsasabi po diyan in a red letter edition po ng Bible po ninyo. Say not ye, there are yet 4 months and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes. Tignan nyo ng mabuti. Wait lang po. Lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. You see, pagpasensyaan nyo na po at yung 2 cake po ni Pastor, nakain po namin kagabi. Sorry po, Pastor. Kasama ko po si Sir Jao, si Sir Maki po, si Sir Jingo. Si Sir Ponching po, ang isa-isang cake sa kanya po, siya lang po kumain. Now, sorry po, Pastor. Lack of focus on what the world really needs. Kasi kapatid, hindi na natin nakikita yung tunay na kailangan ng mundo. Hindi tayo nakafocus sa kung ano ang kailangan talaga ng mundo. Dahil most of the time, ang nakikita natin, kapatid, kung anong meron sa mundo. Hindi natin nakikita yung kailangan. At ang nakikita lang natin, kapatid, kung anong meron. You see? Minsan, kapatid, mas nagbibigay sa atin ng matinding pressure ang mundo. Yung hindi lang makasabay sa uso, kapatid, pressure ka na agad. But walang pressure when it comes to involvement in the church. Kapatid, nami-misuse lang natin yung salitang pressure eh. Minsan ayaw ko rin marinig yung word na high blood pressure eh. Ayaw ko rin marinig yun. But the word pressure, minsan nagagamit natin sa maling paraan. Pressure ng mundo, pressure sa pag-aaral. Dinadahilan yung pressure sa pag-aaral para hindi makasimba sa loob ng simbahan. But kapatid, gawin naman natin sa magandang paraan yung salitang pressure. Ilagay naman natin sa magandang paraan yung salitang pressure. Yung pressure na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. Pressure ng chocolate cake. Request ayaw na marinig ni Pastor yung pangalan. Kapatid, salitang pressure, but the truth of the matter, we use pressure, sabi ko nga, sa walang kwentang bagay. Why not you? Or we use pressure in godly things. Na sa halip na ma-pressure kang gumawa ng kalokohan dahil sa mga kaibigan mo, i-pressure mo naman ang sarili mo na kahit mag-isa ka lang nagagawa, gagawin mo pa rin yung tama. Ang ganda ng salitang pressure, di ba? Pag yung pressure ay ginamit mo, kahit ako lang mag-isa, gagawa ko ng tama. Kahit ako lang mag-isa, kahit wala yung area leader ko, magsa-soul winning ako. Bakit yung nagbibigay ng pressure sa akin is yung command sa akin ng Panginoon. The Great Commission. We need pressure sometimes for us to do something for God. Buksan natin ang ating puso, kapatid, upang makita natin ang pangangailangan po ng mundong ito. Always seek God first. Upang hindi tayo mawalan ng boses. Upang hindi mawala ang ating burden, kapatid. Upang hindi mawala yung ating burden for souls. Sabi ko nga, even in midweek service, kung hirap pa tayo makapunta, kapatid, for some reasons, how can we show up on our area soul winning? Are you listening, amen? Hirap na hirap ka makapunta ng midweek. Paano pa kaya during your area soul winning? Area soul winning. Are you listening? Kapatid,
I-pressure mo naman yung sarili mo sa ministry ng Diyos. Sabi ko nga, pressure na pressure ka sa mundo na hindi ka makasabay. Pag may bagong labas na latest, talagang hindi ka makapayag na hindi ka makapag-avail. Pag may latest, ibigay mo sa akin yung luma. Tapos di ba kasama yun, pastor? Tingnan nyo ito, kapatid. We are pressured by our financial expenses. Tama ba? Tama. We are pressured by our financial expenses, but hindi ka napipressure na magbigay ng tithes and offering. Ay, natahimik ka. Ulitin ko po. Napipressure, sobrang ang daming bayarin, ang daming gastusin. Bakit ganito? Check your tithes and offering. Baka mas nagbibigay sa iyo yung ginagastos mo ng pressure, pero walang pressure yung iyong tithes and offering. Ang ganda-ganda ng bihis mo. Pambira na kashin ka pang long sleeve, hindi ka naman nagta-tights. Naka-gown din kagabi. Oh. Kumpleto din yung suot, pambira. Kumikinang-kinang pa. Hindi ka naman nagta-tights. Sabi no, Pastor, bakit tights? Soul winning yan ah. Kasama po yun, kapatid. Because pressure. Nagbibigay ng pressure yung financial na gastusin mo, pero walang pressure na sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Yun lang yun, kapatid. It is always the case kung bakit ka na problema sa gastusin, kasi hindi mo nabibigay ng tama yung para sa Panginoon. We have pressure on making money, but no pressure on putting your heart in the ministry. We're so much busy on work, we put overtime on the pressure na baka kulangin ang sweldo mo. Pero wala nang pressure na mag-involve ka sa soul winning. Andun yung pressure. Pressure ka mag-overtime na kahit sobrang puyat mo na, halos nagkakasakit ka na. Baka mabitin yung kasi sa last month ko pa matanggap yung panibagong salary ko. Baka magkulang, I need overtime. Pero wala ka man lang kahit 1 hour na makapagbigay ng involvement sa area soul winning ninyo. We need to be mindful, brethren, tayong mga ligtas, it is important on our Christian life to follow the Great Commission of God. Kapatid, salamat po sa Panginoon. And I think 1 year ago ay nanggaling po ang ating mahal na po na pastor doon sa Bulalakaw. And bumisita po siya sa atin doon. And salamat sa Panginoon because kahit ganun na kalayo ang ating lugar po doon, abot po tayo ng ating pastor. And nangamusta siya sa paligid, nagsisimba ba yung nasa paligid dito? Sabi ko po, yung meron pong isang bahay dyan, but yung nanay niya talagang sagrado talaga. Dahil yung nanay mismong nagsasalita sa Catholic Church. Pero paggabi, maririnig mo yung mga malulutong na mura. Na talagang hindi ka makakita ng good image na talagang nasa simbahan siya. And sabi ni pastor, yung likod mong bahay, nadadala mo ba yan? Sabi ko, nahihiya pastor eh. And yung nasa likod po na yung bahay, mga kapatid, ay mangyan po yun. Mangyan at siyempre, ilag na makipag socialize sa tunay na tao. No, hindi po natin. We are proud na may mga kaibigan tayong mangyan. Ano po? At sabi ko nga, for almost, sabi ng ating mahal na pastor, balikan mo lang. Sabi niya, talagang i-follow up mo, mag-Bible study ka sa kanila, ilapit mo sa kanila ang Panginoon. Dahil para kahit may tao, hindi sila mahihiya kasi ang Diyos naman ang pinupunta nila eh. So binalikan ko ng binalikan, and sabi ko every time nabibili ako ng pagkain namin ni Mrs., dalawa lang naman kami kumakain. Yung anak ko sa kanya naman alam niyo na po, ay pinapasobrahan ko po yung pagkain para tuwing may kain po kami, nabibigyan sila ng pagkain. Ano po sa probinsya? Ano po, alam niyo naman, dinanas niyo po yan sa probinsya. Sinosobrahan ko, pag umuulan, nagpapaluto ko ng hindi, kapatid, sabi ko kay Mrs., we don't have much, but we have God. Amen?
Wala tayong sobra, pero meron tayong Diyos. Sabi ko, pagpapaluto ko ng sopas, lahat ng kapit, yung nasa paligid ko lang naman, hinahatiran ko ng sopas. Nakikita na congressman. Sabi ko, hindi po tayo tatakbo ng congressman. Ano po, this is a high calling, amen? At sabi ko, binibigyan ko sa kanila, and yung mangyan po na binibigyan natin ng pagkain every time na magluluto yung misis ko, hindi yun pumapayag na walang ibabalik. Ganun po ang kultura ng mga mangyan. Hindi yan papayag na pag may binigay ka sa kanila, hindi sila magbabalik. So, kahit wala kang ibigay actually, basta't masimulan mo magbigay, magbibigay sa iyo yan. May tanim siyang patola, araw-araw patola, ampalaya, dihati dyan sa bahay, saba, latundan. Last week, nagpaani sila ng kamuros. Kung alam niyo po yung kamuros, palay, organic, walang halong kemikal. Ano po, and kapatid, yung dinadalang ko po ng mangyanin, walang-wala din naman eh. Pero alam niyo po ba kapatid, nakikita niya yung kadakilaan ng Diyos sa gawain po na nandoon po sa atin. And kahit dala po sila ng dala po noon, ayaw talaga magsimba. And August 2024, 1 year, nung simula nung in-encourage ako ni Pastor na balikan yun, August nung ating anniversary po doon, sila'y nagsimba. And hanggang ngayon, yung kanyang family, 12 of his relatives, nagsisimba po doon sa atin. And 3 po, okay, amen. Last Sunday po, nag-report naman po kay Owan, we have 101 in attendance. Dahil nagkaroon po tayo doon ng Student Sunday, and 12 of his relatives, dinala niya, 4 po doon ay bisita. Talagang hindi yun sinundo, lakad lang po yun. Ang layo nung kanilang lugar, kasi bundok. Sabi ko, in-offer ko naman yung transportation sa kanila. Sabi, Pastor, malakad lang kami. Sabi niya, so ang layo po nun is Villamor, papunta dito. Nilalakad lang po nila, nang nakayapak pa yun. You see? But kayo, ang birap, ang sarap na ng buhay nyo kapatid. Kaya wala na si Sir Gomer dito, pero kagabi habang may katapos ng kainan, nilalakad namin ni Sir Gomer, sabi ni Sir Gomer, napakapalad na ng mga members ngayon. Dahil naabutan pa natin, talagang wala pa mga aircon yung panundo, pero ngayon, pambira, hindi ka na pagpapawisan. Bakit? Konting lakad mo lang, 5 lang, aircon na ulit yung tatapakan mo. Sa CR nga, malamig na rin eh. Di ba? Kaya iba dyan, pag inaantok sa preaching, pumapasok CR, doon natutulog. Di ba? But, kapatid, sabi ko nga, this is a great blessing. Sabi ko, talagang dakila ang gawain ng Panginoon. God gave always the increase. Hindi po sa akin yung glory. Talagang sa Panginoon. Sabi ko, hindi sanay makipag-socialize. Sabi ko, sige lang, tuloy lang. And even midweek service, kasama namin siya magsimba. Tuwing magsisimba yun kapatid, hindi nawawalan ng dinadala yun. Kadyos, saba, and yung dinadala niya sa amin, hindi lang kami nakakatikim. Nakakatikim din yung members. Pag nag-follow up ako, may dala pa ako sa kanila. Can you imagine? You see? Di ba? Blessing kapatid, nasa gawain tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo ang tanggap ng tanggap. Even in the ministry, pwede rin tayong mag-share, magbigay na magbigay. Bakit? There's a blessing in the ministry of God. You see? Sabi ko nga, talagang grabe ang pagpapala po ng Panginoon doon po sa atin pong gawain doon sa Bulalakaw. Kung titignan, sabi ko, I'm 27 years old. By the way, nandyan po yung aking misis and yung aming pong anak po na babae. And I congratulate Sir Maki. At itinaguyod niya po ang karapatan ng mga babaeng apo dito po sa Pilipinas. Salamat po, Sir Maki. No. At salamat po sa Panginoon. Kasama ko po yung aking pamilya. And namumuhay po kami ng masaya. Parang nagbabahay-bahayan nga lang kami doon eh. Sabi ko, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Mukha ba kaming napabayaan? Mukha pa nga kayo napabayaan eh. You see? Di ba? Kapatid, sabi ko nga po sa inyo,
the great blessing in the ministry, hanggat magtrabaho ka lang na magtrabaho, hindi ka gugutumin ng Panginoon. Katabi ko lang na bahay. Sabi ko nga, kung pipiliin ko hindi pambira saging, punong-puno ng saging. Pastor! Tawag lang yan kasi yung bakod po doon, hindi semento, mga tusok-tusok lang ng kawayan. Pastor, kaya nilakihan ko yung bakod para hindi na siya tatawag, papasok na lang doon sa may pinto. Pastor, may dalang saging, may dalang kadyos. Alam niyo yung kadyos? Kadyos, pang arthritis. Parang munggo din po yun, na beans, na black. Okay? Dito na yung Sprite. May dalang kadyos. You see, sabi ko, kasi everyday namumroblema kami anong lulutuin. Pero salamat nga, sabi ko kay Mrs., salamat namumroblema tayo ng lulutuin. Hindi namumroblema ng pambili ng lulutuin. Di ba? Kayo, grabe ang reklamo nyo, ano bang lutuin naman, nakakainis naman. Pasalamat kami, pinoproblema kang kung anong lulutuin mo, yung iba, pinoproblema kung anong pambili ng kanilang lulutuin. You see? But kapatid, God gave the increase. Sabi ko nga po, alam ni Pastor yan, dumanas ng ups and downs ang mga reporting sa Mindoro, sa Bulalakaw. But personally, I think this church, kayo po at ganoon din po ang ating mahal na pastor sa support na talagang nakakarating po sa atin doon sa Bulalakaw. And talagang nagpapatuloy ang gawain po ng Panginoon, and salamat po sa Panginoon sa ating pastor sa walang sawang panalangin niya po sa atin pong gawain po doon. And sabi ko nga po, kung titignan po natin ay talagang minsan nami-mislook natin yung gawain na parang ang hirap-hirap. Okay lang ba kayo dyan sa gawain ng Panginoon? Ititignan mo yung kalagayan ni Sir Ian. Pero binigyan sila ng talagang, makikita mo na talagang kumilo sa buhay nila ang Panginoon. Habang nagte-testimony dun si Ma'am Chona, pinarealize ko sa mga members, you see, the blessing na during nung nangyari kay Ma'am Chona yon. Anong ginagawa nyo dito? Ang sarap pa ng tulog nyo dahil sa lakas ng hangin. Pero habang sila doon, nasa bubong, almost 12 hours, Sir Ian. Hindi naman. Almost 3 hours na nasa bubong, kasama yung mga bata. Tapos tayo, ang ganda ng kalagayan natin dito, tamad ka pang magsimba. You see, kapatid, number 1 na gusto ko pong makita ninyo, our burdens became heavy because of laziness. Number 2, lack of focus on what the world really needs. God needs more laborers, kapatid. Don't lose our burden for souls. Keep the fire burning on winning souls. Tuloy-tuloy lang tayo, kapatid. At salamat po sa Panginoon sa inyo pong walang humpay po na panalangin. Sabi ko nga, hindi ako magsasawang magpasalamat sa Diyos sa buhay ng ating mahal na pastor. Lagi kong pinagpipray, dagdagan nyo pa po, Panginoon, ang buhay ng aming mahal na pastor. Dagdagan nyo pa. Huwag nyo patandain, dagdagan nyo lang yung edad. Pabatain nyo pa ng pabatain. You see? But, pwede na yan. But, mga kapatid, okay na po yun. Alright. Mabilis lamang po tayo. Talagang salamat po sa Panginoon. There's only 2 points, kapatid. Binigay ko lang po yung 2 points para may maalala kayo. Wag nating iwawala yung burden natin sa pagwiwin ng kaluluwa. Wag mong katamaran, wag mong mamislok, kapatid, wag mong tignan sa maling pamamaraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil tayong lahat, kapatid, ay bunga din ng soul winning at pagpapagal ng ating mahal na pastor. Tayo po magsitayong lahat, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa inyo pong mensaheng nahayag. I am not worthy, O God, to preach Thy word. But salamat po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na nagre-remind po sa amin that we are not perfect. Hindi po kami malinis, Panginoon. But salamat sa inyo pong anak, Panginoon, na naglinis. All known sins na meron po kay Panginoon, ay nakita po namin, Panginoon, kung gaano po kayo katapat sa aming buhay. Salamat po sa simbahan pong ito. Salamat po sa aming mahal po na pastor, na patuloy at walang sawang nananalangin po sa bawat isa.
sa bawat missions, bawat family, Panginoon, na narito. Thank you, O God, for Thy word. In Jesus' name, Amen. Let's come to the throne of God. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa inyong mga anak na tikluptod na lumapit po sa inyong harapan. Salamat sa paggamit niyo po kay Jude. Salamat sa patuloy niyo pong pagkalob sa kanya ng burden for souls. Thank you, O God, for his heart for the ministry. Salamat na tinawag niyo po siya sa inyo pong gawain. Thank you, O God, also for inviting us to take part of your ministry. Bless the hearts of your people na nawa po ay hindi lamang po kami gumagawa ng usual na ginagawa po namin. As we used to do it, O God, pero ngayon may commitment kami na ginawa para po kami mag-involve fully sa inyo pong ministry. Salamat po, pinupuri ka po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Maybe seated. I hope you learned something. Amen. Did you get something? Amen. Great message tonight. At salamat sa Panginoon. Alam nyo, yan ang, alam nyo, pagka nakarating po kayo dun sa lugar na yon, kila Jude, hindi ko alam, ilan attendance yun nung Sunday? 101. Nung Sunday, 101. Alam nyo, pag nakarating kayo dun, mga kapatid, mas marami ang baka kaysa tao. Yeah. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung 101 na yun. Pero totoo po yan. Nakakalungkot kapag nandun tayo sa isang lugar na dumura ka lamang, may maduduraan ka na tao, pero hindi tayo hindi yung mission hindi makaipon ng 100. Kaya salamat sa Panginoon. It's really the burden, mga kapatid. Dapat ma-unleash talaga yon. Yan ang pinakamaganda. At hanggat hindi ho natin nararanasan yung burden na yon, hindi ho natin na-unload yun, you'll never get rest. Kaya salamat sa Panginoon. That's good message. Dalawa lamang yun na natandaan ko doon, mga kapatid. Salamat sa iyong request, panalangin sa Panginoon. Dadagdagan ng edad ko pero hindi ako tatanda. No? Nagtatandaan na sila pagka every time na nagbe-birthday sila. Yeah. Pero isa pa doon na maganda, talagang grabe yung blessing ng Panginoon sa kanya. Biro mo, may kakatok, may maghahatid na pagkain. So, hanggang December na lamang yung support niya, Edna. Sa January, wala na. Okay, ito. You have plenty anyway. So, yeah. So, alam niyo talaga, alam niyo mga kapatid, ako ito po sasabihin ko sa inyo. Mas lalo ako nagdadagdag ng support o nag-i-invest, let's call it invest or investment, sa mga kumpanya na nakikita mong nag-grow.
Hindi ka mag-i-invest sa mga company na hindi sa anumang business. A wise investor will never pull out his investment to any investment that grows. Di ba? Alam mo nag-grow eh. Bakit mo tatanggalin yung investment mo doon? Lalo ka pang magdagdag para lalo pang mag-grow. You understand? Pero wag mong isipin na magdadagdag ha. Totoo po yan mga kapatid. I like it. Gusto ko makabalita ng ganon, but I'm serious with that. No, na mas ako ay nai-encourage na magdagdag sa mga nag-grow na gawain. Pero yung iba namang missions natin, secretly, they're receiving naman sa inyo, sa mga members. So, hindi na ako nagdadagdag doon, mga kapatid. You know, hindi man sila nagdadagdag in numbers eh. Wag na wag kayong susuporta sa anumang gawain dahilan sa inyong awa o dahilan sa inyong kamag-anak. Be wise. Okay, be wise. Ako nandito kapatid ko eh. Noong araw, alam nyo, nakakarinig sila sa akin, sa mga kapatid ko. I don't even give clothes sa kanila. Alam niyo kung bakit? Sabi ko, lahat ng ito, blessing to sa akin ng Panginoon. Okay? Hindi to basta lamang dumating sa akin. So blessing to ng Panginoon. Pag wala kayong ginagawa sa Panginoon, ayaw niyo sa Diyos ko, at ayaw umatin sa simbahan, no, kahit pang ilalim na t-shirt, hindi ko kayo bibigyan. No? Kasi baka mamaya may nakalagay Christian Bible Baptist Church, nasa inuman sila eh. Tapos nakalagay pa doon, Pastor Hill. Tapos mamaya, kilala mo ba si Pastor Hill? Kapatid ko yun, yan yung pastor doon sa Mayano. Lasing yun. Lasing na nagsasaysay. So, mga kapatid, mahirap. You know, that's my principle sa buhay ko. Okay? At hindi ko aaksayan, I will never waste my resources sa mga bagay na hindi nagpapagamit sa Panginoon. Pero pagka ginagamit sa Panginoon, oh boy, I'm telling you, buhay ko pa itataya ko dyan. Yeah, that's me, mga kapatid. Kaya salamat na lang na tinawag tayo. You understand the calling? Calling is an invitation. Parang pag nag-involve ka sa gawain, in-invite ka ng Panginoon sa kanyang gawain. Imagine that. Naunawaan niyo ba yun? Akalain mong imbitahin ka ng Panginoon na makipaggawa sa Kanya, makipagtrabaho sa Kanya. Great privilege, di ba? Kung naiintindihan nyo, samantalang yung iba naman, nire-resist, nire-reject, you know. Pero we have to be thankful to God for the great time, great privilege that God is giving us to get involved in His ministry. Yeah. Okay? All right. So, tayo po'y dumako sa ating offering as we do it every Wednesday. And